Inihula ng Panginoong Hesus sa Biblia. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumain, sila'y uminom, sila'y nag-asawa at sila'y pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumain, uminom, bumili, nagbenta, nagtanim, sila'y nagtayo ng bahay. Nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ang makapangyarihang Diyos, ang nagbalik na Panginoong Hesus ay nagsasabing, at sa sanlibutan, ang mga lindol ang nagsimula ng kapahamakan. Una, babaguhin ko ang mundo. Yan ay ang lupa at susundan ito ng mga salot at mga tagutom. Ito ang aking plano. Ang mga ito ang aking mga hakbang. At aking paggagalawin ang lahat para paglingkuran ako. Para ganapin ang aking plano ng pamamahala. Lahat ng mga kapahamakan ay sunod-sunod na sasapit. Lahat ng mga bansa at lahat ng mga lugar ay makakaranas ng mga kapahamakan. Salot, taggutom, baha, tagtuyot at ang mga lindol ay nasa lahat ng dako. Ang mga kapahamakang ito'y hindi lang nangyayari sa isa o dalawang mga lugar, ni matatapos sila sa loob ng isa o dalawang araw, kundi sa halip ang mga ito ay lalawak sa palaki ng palaking mga lugar. Ang mga kapahamakan ay titindi ng titindi. Sa panahong ito, lahat ng uri ng mga salot na insekto ay sunod-sunod na lilitaw. At ang hindi pangkaraniwang pangyayari ng pagkain sa kapwa-tao ay magaganap sa lahat ng mga lugar. Ito ang aking paghatol sa lahat ng mga bansa at mga tao. Sa lahat ng mga bansa at mga lugar ng sanlibutan, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot at lahat ng uri ng kapahamakan ay malimit nang nangyayari. Habang aking sinisimula ng lahat ng mga dakilang gawain sa lahat ng mga lugar at sa lahat ng mga bansang aking pinagaharian sa ibabaw ng lupa, ang mga kapahamakang ito ay mangyayari ng higit na matindi kaysa sa anumang ibang panahon, simula sa paglikha ng mundo. Ito rin naman ang simula ng aking paghatol sa lahat ng mga tao sa lupa. Sa nakalipas, naging mas matindi ang mga kalamidad sa mundo. Ang mga lindol, salot, taggutom, baha, tagtuyot at salot ng mga insekto ay madalas nang nangyayari at kumakalat sa lahat. January 12, 2010, magnitude 7 na lindol sa Haiti ang pumatay sa 220,000 na katao. February 27, 2010, magnitude 8.8 ang tumama sa Chile. March 2010, matinding tagtuyot ang dumapot sa 5 timog kanlurang probinsya sa China. August 7, 2010, isang malaking pagguho ng putik sa Zhongzhou County sa Gansu Province, China. Noong September 4, 2010, tumama sa New Zealand ang isang magnitude 7.2 na lindol. Noong January 12, 2011, nakaranas ang Australia ng mapaminsalang baha. Noong March 11, 2011, magnitude 9 na lindol sa silangang baybayin ng Japan ang nagpasimula ng higanteng tsunami. Noong March at April 2011, nagdulot ng wildfire ang matataas na temperatura sa Germany at Switzerland. Noong June 4, 2011, isang pagputok ng bulkan ang naganap sa Chile. Sa pagitan ng July at October 2011, naranasan ng Bangkok, Thailand ang pinakamatinding pagbaha sa loob ng 50 taon. Noong July at August 2011, isang malawakang taggutom ang dumapo sa East Africa. Noong July at August 2012, maraming estado sa US ang nakaranas ng di matatawarang tagtuyot. Noong July 21, 2012, tinamaan ang Beijing ng napakalakas na pagbuhos ng ulan. At sa huling bahagi ng October 2012, nanalasa sa US ang bagyong Sandy. Noong January 2013, binalot ng manipis na ulap ang kalagitnaan at silangang bahagi ng China. Noong March 2013, isang salot ng mga balang ang nanalasa sa Israel. Sa huling bahagi ng March 2013, ang unang kaso ng H7N9 avian flu ay lumitaw sa China. At noong June 2013, nanalanta ang mga pagbaha sa India. Noong August 25, 2013, malalakas na hangin ang naging sanhi ng sunog sa California na nagresulta ng pinakamalaking wildfire sa kasaysayan. Noong December 2013, ang Middle East ay binalot ng minsan sa 100 taon na snowstorm. Noong January 2, 2014, isang napakatinding cold wave ang sumakop sa North America.
Noong September 27, 2014, pumutok ang bulkang Mount Ontake sa Japan. Noong April 2015, tinamaan ng Nepal ng isang mapaminsalang lindol. Noong June 2015, isang matinding baha ang nanalasa sa Tbilisi, ang kabisera ng Georgia. Noong January 4, 2016, isang magnitude 6.8 na lindol ang tumama sa Northeast India. February 6, 2016, isang lindol ang tumama sa Minong District sa Kaohsiung, Taiwan. Ang lahat ng pangyayaring ito ay sapat na para makita ng mga tao na ang mga salita ng Diyos ay nangyayari at nagaganap sa kasalukuyan. Palaging nagtatanong ang mga tao, bakit palaki ng palaki at lalo pang dumadala sa mga kalamidad nitong nakaraang taon? Bakit nagpapadala ang Diyos ng mga likas na kalamidad? Dahil labis na pinasama ni Satanas ang sangkatauhan ng mga huling araw. Kasamaan, imoralidad, panlilinlang, kasakiman. Para sa katayuan, katanyagan at kayamanan, ang mga tao ay nanloloko, nakikibaka at nakikipaglaban sa bawat isa, na nagiging sanhi ng walang katapusang mga digmaan. Hinahamak nila ang katotohanan, gusto nilang di matuwid at nabubuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi. Hayagan pang tinatatwa ang Diyos, kinakalaban ng Diyos at itinataguyod ang kasamaan. Maging ang ilang mananampalataya sa loob ng mga iglesia ay nagsimula ng mahulog. Sinusunod ang masasamang kalakaran ng daigdig at nasisihan sa kagalakang dulot ng kasalanan. At ang gayong masamang panahon ay tunay na muling paglitaw ng panahon ni Noe. Inihula ng Panginoong Hesus sa Biblia. At kung ano ang nangyari sa mga araw ni Noe ay gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao. Ang Panginoong Hesus ay nagbalik sa mga huling araw bilang ang nagkatawang tao na makapangyarihang Diyos. Ipinapahayag ang lahat ng katotohanan para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan. At isinasagawa ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ganun pa man, siya ay nahaharap sa galit na paglaban at pagkondena ng ateistang pamahalaan at kalipunan ng mga relihiyoso. Wala ni isang naghahanap ng katotohanan at liwanag. At higit pa riyan, wala ni isa na aktibong naghahanap ng pagpapakita at gawain ng Diyos. Ipinapakita nito na lahat ng sangkatauhan ay lubhang napakasama sa punto na hinahamak na nila ang katotohanan at itinuturing ang Diyos bilang kanilang kaaway. Ang Diyos ay isang banal at matuwid na Diyos at ang kanyang disposisyon ay hindi malalabag. Kapag ang gayong kasamang sangkatauhan ay hindi pa rin nagkumpisal at nagsisitungo sa Diyos, paanong hindi sila wawasakin ng malalaking kalamidad na napipintong ipadala ng Diyos? Kung gayon, sa harap ng hindi maiiwasang kalamidad, ano ang maaari nating gawin para maingatan ng Diyos at makaligtas sa kapahamakan tulad ng ginawa ni Noe? Ang makapangyarihang Diyos ay nagsasabing, magbalik tanaw sa panahon ng arko ni Noe. Ang sangkatauhan ay lubhang masama, lumayo sa pagpapala ng Diyos at hindi na pinangangalagaan ng Diyos at naiwala na ang mga pangako ng Diyos. Sila ay nanirahan sa kadiliman na wala ang liwanag ng Diyos. Kaya sila ay naging likas na mahalay, inabandona ang kanilang mga sarili sa kahindik-hindik na kabuktutan. Ang ganitong mga tao ay hindi maaaring makatanggap ng pangako ng Diyos. Sila ay hindi karapat-dapat na masaksihan ang mukha ng Diyos o kaya ay marinig ang tinig ng Diyos. Sapagkat siya ay kanilang inabandona, isinantabi ang kanyang ipinagkaloob sa kanila. At kanilang kinalimutan ang mga turo ng Diyos. Ang kanilang puso ay lumihis papalayo ng papalayo sa Diyos. At dahil dito, sila ay naging ubod ng sama, labas sa lahat ng katwiran at pagkatao. At lalong nagiging masama, kaya sila ay naging mas malapit sa kamatayan at napasailalim sa galit at kaparusahan ng Diyos. Si Noe lamang ang sumamba sa Diyos at umiwas sa kasamaan. At sa gayon narinig niya ang tinig ng Diyos at narinig ang kanyang mga tagubilin. Kanyang itinayo ang arko ayon sa mga tagubilin ng salita ng Diyos at itinipon ang lahat ng uri ng nabubuhay na nilalang. Sa ganitong paraan, sa sandaling ang lahat ng bagay ay handa na, pinakawalan ng Diyos ang kanyang pagwasak sa mundo.
Si Noe lamang at ang 7 miyembro ng kanyang pamilya ang nakaligtas sa pagkawasak. Dahil sumamba si Noe kay Jehovah at umiwas sa kasamaan. Dapat kong sabihin sa iyo, nasa panahon ni Noe, kumakain at umiinom ang mga tao, nag-aasawa at pinapag-asawa sa puntong hindi na ito kayang tingnan ng Diyos. Kaya siya ay nagpadala ng malaking baha para wasakin ang sangkatauhan. At itira lang ang pamilya ni Noe na may 8 miyembro at lahat ng uri ng mga ibon at hayop. Sa mga huling araw, gayunman, ang mga kinupkop ng Diyos ay ang mga naging tapat sa Kanya hanggang sa wakas. Kahit na ang parehong panahon ay puno ng kasamaan na hindi na kaya pang makita ng Diyos. At ang sangkatauhan sa parehong panahon ay napakasama, ano pat ipinagkanulo ang Diyos bilang Panginoon. Ang lahat ng mga tao sa panahon ni Noe ay winasak ng Diyos. Nagdulot ang sangkatauhan ng labis na kapighatian sa Diyos sa parehong panahon. Pero nanatiling matiisin ng Diyos sa mga tao sa mga huling araw hanggang sa kasalukuyan. Bakit ganito? Hindi ba ninyo ito pinag-isipan kailanman? Kung talagang hindi ninyo alam, hayaan ninyong sabihin ko. Ang dahilan kung bakit kayang pakitunguhan ng Diyos ang mga tao sa mga huling araw ay hindi dahil sa sila'y di gaanong masama kaysa sa mga tao sa panahon ni Noe o sila'y nagpakita ng pagsisisi sa Diyos, lalong hindi dahil hindi matiis ng Diyos na wasakin ng mga tao sa mga huling araw na kung saan ang teknolohiya ay umuunlad. Sa halip, ito ay dahil ang Diyos ay mayroong isasagawang gawain sa grupo ng mga tao sa mga huling araw at ito ay isasagawa ng Diyos mismo na nagkatawang tao. Higit pa rito, mamimili ang Diyos ng isang bahagi ng grupong ito bilang mga pakay ng kanyang pagliligtas, ang bunga ng kanyang plano sa pamamahala at dadalhin ng mga taong ito kasama niya sa susunod na panahon. Kung ang sangkatauhan ay gustong magkaroon ng isang magandang kapalaran, kung ang isang bayan ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, kung gayon, ang tao ay dapat na yumukod sa Diyos sa pagsamba, magsisi at umamin sa harap ng Diyos. O kung hindi, ang kapalaran at patutunguhan ng tao ay hindi maiiwasang magtapos sa sakuna. Malinaw na sinasabi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, na ang tao lamang na nakikinig sa salita at tumatanggap sa pagliligtas ng Diyos ang makakaligtas sa pamamagitan ng pag-iingat ng Diyos sa mga kapahamakan at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa kabaliktaran, lahat ng hindi naghahanap sa katotohanan, hindi nakikinig at tinatanggihan ng kanyang pagliligtas, ay mawawasak sa malalaking kalamidad. Ang mga sumusunod ay mga tunay na kwentong naganap sa mainland China. Sa kasagsagan ng lindol sa Wenchua noong May 12, 2008, may isang bayan na tuluyang naglaho. Ito ang Qingping Township sa Mianzhou City, Sichuan Province. Dahil sa pagtatakip ng gobyernong CCP, kakaunti lang ang mga taong nakakaalam ng tungkol dito. Ang Qingping Township ay nasa hilagang kanluran ng Hanwang Town sa Mianzhou City, sa gitna ng mga bundok. Bago ang lindol, iyon ay isang paraiso na may sariwang hangin, malinaw na tubig at asul na kalangitan. Sagana sa prutas ng kiwi at ginkgo. Pinagkalooban ito ng Diyos ng magandang tanawin at masaganang ani para matustusan ng mga taga roon. Pero ang mga tao doon ay hindi sumamba sa Diyos. Sila ay naging sakim lamang sa pera at nasiyahan sa kasalanan. Dahil ang Qingping Township ay may magandang kabundukan, tanawin na tubig at mayaman sa oxygen, hindi na kailangang gumamit ng aircon sa tag-init. Ito ay isang napakagandang lugar para sa paglilibang at pagpapagaling. Dahil dito, lahat ng taga roon ay nagtayo ng mga lugar ng libangan at itinaguyod ang turismo. Ito ay naging bantog na libangan para sa mga opisyal ng gobyerno sa lahat ng hanay. Maraming mga opisyal ang naghangad na magtrabaho sa Qingping Township. At maraming pinuno sa mga probinsya ang naging karaniwang mga panauhin. Ang pagdating nitong mga opisyal ng gobyerno,
Ang naging sanhi ng pagdami ng mga hotel, mga KTV, samahan na nangangalaga sa kalusugan, foot massage at mga parlor. Sa gayon, kahit na nasa kalagitnaan ng mga bundok ang Kingpin Township, ito ay isang lugar din ng kahalayan, mga neon light at maningning na buhay sa gabi. Pinaganda ng mga opisyal ng CCP ang mga lugar na ito na nagmula sa Diyos para maging tulad sa makabagong Sodoma. Dahil ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay itinaguyod sa mainland China, maraming beses na nagpunta ang mga taga-iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Kingpin Township para mangaral. Pero inakala ng mga tao roon na sila'y walang poproblemahin sa pagkain at damit, kaya hindi na kailangan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya paulit-ulit nilang tinanggihan ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos. Isinara ang pinto at tinanggihan ang kaligtasan. Inabuso nila ang mga taga-iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sinasabing, maganda na ang buhay namin. Wala kayong magagawang mabuti, kaya kayo narito para mangaral. Hindi kami naniniwala sa Diyos, sa pera lang kami naniniwala. Kahit nagpatotoo sa kanilang mga kapatid mula sa iglesia ng makapangyarihang Diyos, na sa pagtanggap lamang sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw sila maliligtas, hindi pa rin sila nakinig. Ilang beses din silang hinimok ng mga kapatid, na tanging ang sumasamba lang sa Diyos ang mabubuhay sa kanyang pagpapala at pag-iingat. Samantalang ang tumatanggi at lumalaban sa makapangyarihang Diyos ay mapapahamak at parurusahan. Pero binaliwala pa rin nila ito. Tinanggihan ng mamamayan ng Kingpin Township ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos. Wala ni isang tao roon na naniwala sa makapangyarihang Diyos. Nang sumapit ang 2:28 ng hapon noong May 12, 2008, naganap ang lindol. Biglang gumalaw ang lupa at nayanig ang mga bundok. Gumulong mula sa mga bundok ang mga higanteng bato. Napuno ng alikabok ang hangin at nagdilim ang langit. Gumuho rin ang ilang bundok at biglang naglaho. Nasa isang lambak sa pagitan ng dalawang bundok ang Kingpin Township. Dahil sa lindol, gumalaw ang dalawang bundok papunta sa gitna at nagsara. At sa isang iglap, nagsama ang mga ito. Natabunan ng bundok ang Kingpin Township. Nalibing ng buhay ang lahat ng tao sa bayan. Ang bayang ito na hindi sumamba sa Diyos ay nawasak sa isang iglap. Ipinapaalala sa atin ng kalamidad na ito ang tungkol sa itinala sa Biblia. Nang gustong wasakin ng Diyos na Jehovah ang Sodoma, nagsumamo si Abraham sa Diyos na Jehovah at nagsabing, "Kung mayroong 10 matuwid na tao sa lungsod na ito, wawasakin mo pa rin ba ito?" Sumagot ang Diyos na Jehovah, "Kung mayroong 10 matuwid na tao sa lungsod na ito, hindi ko ito wawasakin." Sa katunayan, si Lot lamang ang matuwid na tao sa lungsod. Hindi na inisip ang sariling kaligtasan, iniligtas niya ang 2 anghel na sinugo ng Diyos. Sa huli, si Lot at ang kanyang 2 anak na babae lamang ang nakatakas sa Sodoma sa patnubay ng mga anghel. Ang natitirang mga tao ay nasunog lahat sa apoy at asupre na ipinaulan ng Diyos sa kanila. Naglaho na sa lupa magpakailanman ang masama at mahalay na lungsod ng kasalanan na hindi sumamba sa Diyos. Maaaring sabihin na ang Kingpin Township ang makabagong Sodoma. Pero ang pagkawasak nito'y di umakay sa kanila para magbago. Hindi hinanap ng mga tao ang dahilan ng matinding galit ng Diyos at patuloy siyang kinalaban habang iniisip nilang matatalo ng mga tao ang kalikasan. Ayaw magbago. Walang kabuluhang umasang sila'y makakalikha ng magandang tahanan gamit ang sariling kamay. Matapos ang lindol, inimbitahan ng mga Design at Planning Institute at ang matataas na antas ng infrastructure engineer at technicians para makilahok sa pagsusuri sa lugar, pagpili at disenyo. Nagbigay ang gobyerno ng pondo para sa muling pagpapatayo ng Kingpin Township. Hindi nagtagal, isang bagong Kingpin Township ang naitayo sa gitna ng mga bundok.
Ang opisina ng gobyerno ng township, ospital, paaralan at mga tirahan ay kumpleto lahat ng makabagong pasilidad. Habang puno sila ng kagalakan at pinasasalamatan ng mabuting patakaran ng Communist Party, biglang lumitaw ang isang malaking bagyo noong August 15, 2009 na muling naging sanhi ng pagguho ng isang bundok. Rumagasa ang baha ng putik pababa ng bundok gaya ng mabangis na halimaw na dumaloy papunta sa bagong Kingpin Township. Muli sa isang iglap, nalibing sa baha ng putik ang bagong tayong Kingpin Township. May dalisdis sa magkabilang panig. Lubusan itong gumuho. Isang paa lang ang makakatayo sa tuktok. Parang isang blade o patalim. Matarik na dalisdis ang nabuo. Marami akong kasamahan sa trabaho. Na bigla na lang naglaho. Talaga nakakatakot yun. Dahil sa mapaminsalang lindol na ito, ang crematorium, napakaraming mga tao ang namatay. Kahit magsunog ang crematorium ng 24 na oras sa isang araw, hindi pa rin yun sapat para masunog ang mga bangkay. Dahil sa pagnanasa sa kasiyahan dulot ng kasalanan, tumangging tanggapin ng mga taga Kingpin Township ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at 2 beses winasak ng mga sakuna. Ito ang kalamidad na idinulot nila sa kanilang sarili sa pagtanggi kay Kristo ng mga huling araw sa makapangyarihang Diyos. Tulad ng sinabi ng makapangyarihang Diyos, kung ang mga mamamayan ng isang bansa o ng isang nasyon ay hindi makatatanggap ng kaligtasan at pangangalaga ng Diyos, kung gayon, ang ganitong bansa o nasyon ay tatahak sa daang patungo sa kapahamakan, patungo sa kadiliman at lilipulin ng Diyos. Gusto kong makita ng bawat tao na lahat ng aking ginawa ay nasa tama at isang pagpapahayag ng aking disposisyon. Ito ay hindi gawa ng tao at lalong hindi ng kalikasan na naglabas sa sangkatauhan. Bagkus, ako ang siyang sumusustento sa bawat buhay na nilalang at sa lahat ng mga bagay. Kung wala ang aking pag-iral, ang sangkatauhan ay maaaring malipol at magdusa sa paglusob ng mga salot. Walang makakakita ng napakarikit na araw at buwan o ng lunti ang mundo. Ang makikita lang ng sangkatauhan ay napakalamig na gabi at ang di matinag na lambak ng anino ng kamatayan. Ako ang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ako ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Higit pa rito, ako ang siyang sinasandigan ng pag-iral ng buong sangkatauhan. Kung wala ako, ang sangsinukob ay kaagad na mawawalan ng pag-unlad. Kung wala ako, ang sangkatauhan ay magdurusa sa sakuna at yuyurakan ng lahat ng uri ng multo sa lahat ng paraan. Kahit na walang nakikinig sa akin. Diyos ang tanging kaligtasan ng sangkatauhan. Kung tatalikuran natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw, gaano man karami ang ari-arian natin, at gaano man kataas ang ating katayuan o gaano man kalakas ang ating kapangyarihan, hindi tayo maliligtas nito mula sa pagdurusang dulot ng sakuna. Ang makapangyarihang Diyos ay nagsasabing, ang sakuna ay ibinaba ko at siguradong nasa pagsasaayos ko. Kung hindi ninyo kayang gumawa ng kabutihan sa aking presensya, kung gayon, hindi kayo makakatakas sa pagdurusang dala ng sakuna. Ang aking habag ay para sa mga umiibig sa akin at tinatanggihan ang kanilang mga sarili. Ang kaparusahan na dala para sa mga makasalanan ay katunayan ng aking matuwid na disposisyon at marami pang iba, patotoo sa aking matinding puot. Sa pagdating ng sakuna, tagutom at salot ay sasapit sa mga taong lumalaban sa akin at sila'y mananangis. Yaong mga nakagawa ng lahat ng klase ng kasamaan sa mahabang panahon bilang aking tagasunod ay hindi magiging walang sala. Sila rin ay mabubuhay sa patuloy na pagkatakot sa gitna ng sakuna na bahagyang nakita sa nakaraan. Ang mga tagasunod ko lamang na naging tapat sa akin ang magagalak at magbibigay papuri sa aking kapangyarihan. Mararanasan nila ang di mailalarawang kakontentuhan at mamumuhay sa kagalakan.
na kailanman ay hindi ko pa naipagkakaloob sa sangkatauhan, sapagkat pinahalagahan ko ang mga mabuting gawain ng mga tao at nasusuklam sa kanilang mga masamang gawain. Sinasabi ng makapangyarihang Diyos na ang mga sakuna ay mula sa Diyos at kanya ring minamanipula. May mga pagsubok ang Diyos para sirain ang lahat ng masasamang kumakalaban sa Diyos. At ginagamit ito para balaan tayo at magbalik loob sa Diyos. Para tayo ay lumapit sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pagliligtas sa mga huling araw. Ito ang gawaing ginagawa ng Diyos sa mga huling araw. Iniisip ng mga hindi naniniwala na likas na mga sakuna lamang ang mga pagsubok. Sa katunayan, may kaakibat na misyon sa bawat sakuna. Ilang tao ang namamatay sa isang lindol o salot. Ilang mga tao ang namamatay sa mga baha o kaya naman ay sa gera. Aling mga sakuna ang pumapatay sa mga tao. Lahat ng ito ay itinakda ng Diyos. Ang nakatadhana ay hindi mababago. Ang disposisyon ng Diyos ay banal at matuwid. Sa harap ng mga kalamidad, lahat ng mga lumalaban sa Diyos ay hindi makakatakas sa Kanyang kaparusahan kahit ano pang gawin nilang tulong sa sarili. Pero ang naniniwala at umaasa sa makapangyarihang Diyos ay makaiiwas sa kamatayan kahit na nasa sentro sila ng isang lindol. Sila ay ililigtas at himalang iingatan ng Diyos mula sa kalamidad. Ang susunod na ibabahagi namin ay ang tunay na karanasan ng mga kapatid sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na tumanggap ng pag-iingat at pagliligtas ng Diyos sa panahong tumama ang lindol sa Sichuan noong May 12, 2008. Dalawang buwan ang tinanggap namin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Dahil may paralysis ako, hindi ako gaanong makagalaw. At maraming oras akong nasa higaan. Noong panahong yon, nakatira kami sa ikalimang palapag. Nang tumama ang lindol, nayanig ng malakas ang gusali. Umalog ang higaan ko at nahulog ako. Pagbagsak ko sa sahig, nagiba ang bubong at dumagan sa higaan. Ang isa pang bahagi ng kisame na nalaglag ay naharangan ng isang silya na lumikha ng ligtas na puwang kung saan ako nakahandusay. Hindi naman ako nasaktan. Nang sandaling yun, bigla kong naisip. Gagapang ako at titignan ko kung makakalabas ako. Kaya gumapang ako pasulong. Itinulak ang isang bato gamit ang kamay ko at nakakita ko ng liwanag. Pagkatapos sumigaw ako, narinig ako ng panganay kong anak. Kaya nagsimula siyang maghukay at nailigtas ako makalipas ang 3 oras. Nang mangyari ang lindol, nasa banyo ang asawa ko. Narinig niyang sumisigaw ako kaya ginusto niyang lumabas. Pero 2 beses siyang naharangan ng pinto ng banyo. Sa oras na yun, bumagsak ang kisame at nalaglag ang isang basket na yari sa kawayan. Nagkataong naprotektahan ang asawa ko ng pag-upo sa basket. Nakulong rin siya roon sa loob ng 30 oras. Nang natataranta na siya, di niya alam ang gagawin. Nagdasal siya sa Diyos at ipinaubaya ang kanyang buhay sa Kanya. Diyos ang nagbigay sa kanya ng pananampalataya. Napanatag siya, tahimik na naghintay. Nang sandaling yun, tinatawag ng anak ko ang mga sundalo para tulungan ang asawa ko. Natakot ang mga sundalo at di tumulong. Pero patuloy na nakiusap sa kanila ang anak ko. Naghukay sila at hinatak ang asawa ko. Salamat sa Diyos. Nagtrabaho sa Dongfang Turbine Factory ang panganay ko. Nakipagpalitan siya noon sa isang katrabaho kaya hindi siya pumasok. Pagkatapos, nalaman namin na maraming tao ang namatay sa pabrika. Salamat sa pakikipagpalit. Nakaiwas ang anak ko sa kapahamakan. Nag-aaral noon ang apo ko sa Donkey Elementary School. Gumapang siya palabas sa isang butas matapos ang lindol. At hindi siya nasugatan.
salamat sa Diyos. Salamat talaga sa makapangyarihang Diyos. Oo, salamat sa Diyos. Dahil sa paniniwala naming mag-asawa sa makapangyarihang Diyos. 3 henerasyon namin ang tumanggap ng kahangahangang proteksyon ng Diyos. Purihin ng Diyos. Napakalaki ng pag-ibig ng makapangyarihang Diyos. Kahit maghapon pa akong magkwento. Oo, salamat sa Diyos. Noong araw ng May 12, umaani ako ng ubas sa bukid sa Lego Mountain. Nadama ko ang pagyanig ng lupa at parang umiikot ang mundo. Noong una, akala ko na heatstroke ako. Pero ilang sandali pa, nakita kong parang umuugoy na duyan ang bundok. Nakakatakot. Bumukas ang mga bitak na ilang metro ang lapad at nagbagsakan ng bato na papunta sa akin. Noon ko natantong lindol na ito. Ginawa ko lahat para iwasan ng sakuna habang nagdadasal sa Diyos para sa tulong. Sabi ko, O Diyos, alam kong ang sakunang ito ay nasa iyong mga kamay. Naghahatid ka ng kalamidad para kastiguhin ang mga swail. Ito ang iyong pagkamatuwid. Meron din ako ng mga bagay na iyong kinapopootan. Kahit gaano ang gawin mong pagkastigo sa akin, handa akong sumunod. Kahit lamunin ako ng lupa tulad ng 250 leaders na sumalungkat kay Moises, pupurihin ko ang iyong pagkamatuwid. Patuloy akong nagdadasal ng may buong pagtalima. Unti-unti, nawala ang takot at pagkabalisa sa puso ko. Naging panatag at payapa na ito. May isang bagay na talagang hindi inaasahang nangyari. Nasaksihan ko ang kahangahangang gawa ng Diyos. Habang napakalakas ng yanig ng lindol, bumuka ang bundok sa pwesto ko hanggang baba na parang hiniwa ng isang kutsilyo. Kalahati ng bundok sa tabi ko ay lumubog ng diretso pababa. Pero ang kalahati nito ay hindi gumuho. Hindi ako nagkaroon maski isang galos. Nang tumama ang lindol, nakita ng pamilya ko mula sa malayo ang pagguho ng bundok kung saan ako nagtatrabaho. Inakala nilang lahat na patay na ako. Hindi nila naisip na babalik ako ng buhay at maayos. Naging emosyonal ang buong pamilya ko. Lahat ng di nananampalatayang nakakita sa akin, sinabi nila napakaswerte mo. Pero alam kong hindi yun swerte kundi kalinga at pag-iingat niya ang nagligtas sa akin. Ikinuwento ko rin ang karanasan ko sa mga kapatid natin. Nang marinig ang kwento ko, sabi nilang lahat, siya ay makapangyarihan. Salamat sa Diyos. Noong May 12, nagkataong nasa bus ako, papunta sa Sangzhou Township. May 100 tao ang nasa bus. Nang 2:28 ng hapon, nasa paanan na ng bundok ang bus. Bigla na lang umalog ng malakas ang bus. At kasabay nito ang nakabibinging tunog ng paglagapak. Natunugan ko na may lindol. Patuloy ang pagbagsak ng mga bato mula sa bundok na humarang sa harap at likod ng bus at sumira sa bubong nito. Nagkagulo na sa bus habang tumatakbo ang mga tao palabas. Habang tumatakbo sila, sumisigaw sila sa langit. Ang ilan ay tumatawag kay Buddha, ang iba ay kay Guanyin. Sobra akong nabalisa nang marinig ko yon. Dahil lahat ng ito ay mga huwad na Diyos at masasamang espiritu. Hindi sila maliligtas ng pagtawag dito. Kaya sumigaw ako, "Mali kayong lahat! Tawagin niyo ang makapangyarihang Diyos!" Pero walang nakinig sa akin. Dahil pagtakas lang ang iniisip nila. Maya-maya, nakalabas na silang lahat. Ako na lang ang naiwan, kaya patuloy akong nanawagan. Makapangyarihang Diyos, iligtas mo ako nang tumigil na ang lindol. Lumabas ako ng bus. Sa lahat ng mga tumakbo palabas ng bus, ang ilan ay namatay. Ang iba ay nasugatan. Inisip ng lahat na malamang nadurog na ako at namatay. Nang makita nilang buhay ako at wala ni isang galos, sinabi nilang lahat na yon ay isang himala. Paano raw ako nakaligtas nang hindi nasasaktan? Kaya't sinabi ko, mananampalataya ako ng makapangyarihang Diyos at nananawagan ako sa Kanya na ingatan ako sa bus. Dininig ng Diyos ang panalangin ko at iniligtas niya ako. Matapos nilang makinig,
Lahat ay naniwala sa makapangyarihang Diyos. Makalipas ang ilang araw, nakaranas ako ng aftershock sa paanan ng bundok. Habang naglalakad kasama ang mga tao, patuloy sa pagbagsak ang mga bato sa bundok dahil napakahaba ng daan. Takot nang maglakad ang iba. Talagang nagipit kami. Nang natataranta na ang lahat at di na alam ang gagawin, sumigaw ako sa kanila. Makinig kayo sa akin. Huwag kayong tumawag kay Buddha o kay Guan Yin. Tawagin niyo ang makapangyarihang Diyos. Sumunod lahat sa akin sa pagtawag sa makapangyarihang Diyos. Sa huli, nakadaan kami ng ligtas sa mapanganib na landas na yon. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Nakaugalian na ng biyanan kong lalaki ang pag-idlip sa hapon. Pero bandang tanghali nung May 12, sinabi ng biyanan kong lalaki na hindi siya makatulog. Kaya bumangon siya para mag-spray ng pestisidyo. Sumama rin ako para magbunot ng mga damo. Pagdating namin doon, nangyari ang lindol. Tuluyang gumuho ang bahay namin. Pero dahil wala kami sa bahay noong oras na yun, hindi kami nasaktan. Yun ay kagilagilalas na pag-iingat ng Diyos. Purihin ang Diyos. 10 taon noon, ang anak kong babae, nasa paaralan siya ng araw ng lindol. Gumuho ang lahat ng mga gusali sa paaralan niya. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay nadaganan at namatay rin. 4 lamang ang nakaligtas. Sa kanilang magkakasama, ang anak ko lamang ang hindi nasaktan. Ang 3 iba pa ay malubhang nasugatan. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos. Kung di dahil sa pag-iingat at pangangalaga niya, hindi sana kami nakaligtas sa ganun katinding sakuna. Salamat sa Diyos. Dahil sa mga tunay na karanasang ito, makikita nating kahit para sa mga taong lubhang masama at dapat nang mawasak, kung magagawa nilang mangumpisal at magsisi sa Diyos, iwanan ang masasamang ugali at lalapit sa Diyos para tanggapin ang pagliligtas niya. Sa gayon, ang Diyos ay magpapakita ng habag at iingatan sila sa kabila ng kapahamakan. Pero para sa mga taong nabubuhay sa kasamaan at mahahalay na kasalanan na hindi nagsisisi at sa halip ay tinatalikuran ng pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw, sila ay mapapahamak tulad ng mga mamamayan ng Kingpin Township at mapapailalim sa matuwid na kaparusahan ng Diyos. Tulad ng sinasabi ng makapangyarihang Diyos, ginamit ng Diyos ang kanyang saloobin para sabihin sa mga tao ang mga sumusunod. Ito ay hindi dahil kinukonsinti ng Diyos ang mga tao o hindi niya nais na maawa sa kanila. Ito ay dahil sa bihira silang nagsisisi ng tapat sa Diyos at bihirang tumatalikod ang mga tao sa kanilang masasamang gawi at iniiwanan ng karahasan sa kanilang mga kamay. Sa ibang salita, kapag nagagalit ang Diyos sa tao, umaasa siya na makakaya ng tao na magsisi ng tapat. At umaasa siya na makikita ang tunay na pagsisisi ng tao. Na dahil dito, buong laya niyang ipagpapatuloy na ipagkaloob ang kanyang habag at pagpaparaya sa tao. Ibig sabihin nito, ang masamang ugali ng tao ang nagdudulot ng galit ng Diyos. At kung saan ang habag at pagpaparaya ng Diyos ay ipagkakaloob sa mga nakikinig sa Kanya at tunay na nagsisisi sa harap Niya. Sa mga makakatalikod sa kanilang masasamang gawi, at tatalikod sa karahasan ng kanilang mga kamay. Ang saloobin ng Diyos ay malinaw na ipinahayag sa kanyang pakikitungo sa mga taga-Ninive. Ang habag at pagpaparaya ng Diyos ay hindi lubhang mahirap na makamit. Hinihingi niya lamang ang tunay na pagsisisi. Hanggat ang mga tao ay tumatalikod sa kasamaan at iniiwan ang karahasan sa kamay nila, babaguhin ng Diyos ang kanyang puso at ang kanyang pagtingin sa kanila. Diyos
disenyo ng Diyos. Kung tunay kang Kristiyano, tiyak ika'y naniniwala. Ang pagguho at pagbaho ng bawat bansa'y ganap ayon sa disenyo ng Diyos. Diyos lang ang may alam ng tadhana ng bansa. Diyos lang ang may alam ng tadhana ng bansa. Diyos lang ang may alam ng landas na dapat sundin ng tao. Kung nais ng tao o bansa ng magandang kapalaran, dapat sila'y lumukot, manalig sa Diyos, Manalig sa Diyos. Tao'y dapat magsisi, Mangumpisal sa Diyos, kundi ka Palarat tungan ay mauwi sa tiyak na kasawian. Kung tunay kang Kristiyano, tiyak ika'y naniniwala. Ang pagguho at pagbango ng bawat bansa'y ganap ayon sa disenyo ng Diyos. Disenyo